Hi guys! This is Favorite Farm and welcome to our vlog! Kaya tara, samahan niyo na naman nga kami sa panibagong business namin. Samahan niyo nga kami mag-try ng iba't ibang klaseng pwede namin pagkakitaan. So, eto na nga. Uumpisa na nga natin siya dito nga sa munggo dahil nga gagawa nga tayo ng lilot ngayon. Dahil nga malamig ngayon, napag-isip-isip ko nga na magluluto nga ako nitong lilot balatong o mas kilala sa Tagalog na ginataang munggo. Dalawang klase nga ng dessert ngayon ang iluluto ko at kasama na nga doon ay ang maha blanca. Kaya nga eto at lulutuin nga lang natin itong munggo para nga mamaya ay pwedeng-pwede na siyang durugin gamit nga ang bote. At eto na nga sa kakahalo natin sa kanya, ganyan na nga ang itsura niya. Yung iba nga ay talagang luto na nga sila at yung iba naman ay green pa rin. Hindi ko na nga ipakita sa inyo pero nga inulit ko pa nga yun dahil nga sabi ng pogi ko talaga ay hindi pa nga daw sapat yung pagkaitim niya. At dahil nga okay na nga yung munggo, umpisahan na nga din natin itong lilot natin. Kaya nga eto, kumukuha na nga ako ng tubig pambabad natin dun sa munggo at dun nga sa ating malagkit. Kaya nga eto, sinindihan ko na nga tong kalan natin at ibinuhos ko na nga yung tubig na kinuha natin kanina. Hindi pa nga sapat yan kaya nga dinagdagan ko pa nga siya ng isa. Tansya-tansya nga lang ito dahil nga sobrang matakaw nga sa tubig itong ating malagkit. Pagkatapos ko nga ilagay yung tubig, nilagay ko na nga din itong malagkit para nga sabay na sa pagkulo ng tubig. Bale, nilagay ko na nga lahat na nabili ko na malagkit. 1 kilo nga yun at nakalimang takal nga ako. Saka ko naman isinunod itong ating munggo. At saka nga natin sila antayin na kumulo pero halo-halo nga dahil nga para hindi dumikit dito nga sa ilalim. Tiyagaan nga lang talaga dahil nga hindi mo to pwedeng iwan ng matagal dahil nga kailangan mo siyang halo-haluin para nga hindi didikit. So anyways, eto na nga at pinagkuha ko nga si ampogi ko talaga nitong nga kahoy. Dahil baka nga bigla kami maubusan ng gasol. Kaya sabi ko nga apoyan ko na nga lang ito para nga tipid kami. So eto na nga, nailipat ko na nga siya dito at hahaluin ko nga lang bago ko nga siya iwan para nga hindi siya dumikit dito sa ating kaldero. Tapos hahaluin ko nga lang ulit. Tapos hahaluin na naman natin ulit. At saka ko nga siya dinagdagan ng tubig dahil nga masyado nga matakaw yung ating malagkit. Kailangan nga ay talagang bukang-buka nga yung malagkit natin. Tapos syempre, 1 to sawang halo na naman nga. Tapos nung napansin ko nga na okay na, nilagyan ko na nga din to ng asukal para nga magkalasa na nga siya. Tapos syempre, 1 to sawang halo na naman nga ulit hanggang sa makuha mo nga yung gusto mong texture. Pansin ko nga na sobrang lagkit na nga niya pero hindi pa rin talaga siya bumubuka. Nilagyan ko nga ulit siya ng tubig para nga may sipsip niya nga ulit. Nang sa ganon ay masipsip niya nga yung mga tubig at bumuka na nga siya. Sinunod ko na nga din itong ating gata na Coco Mama Fresh Gata 200 ml. Marami lang po. O, para ito. Pagkatapos ko nga lagyan kanina, ito nga tinikman ko nga pero nakulangan nga ako sa tamis niya kaya nga dinagdagan ko nga ulit ng asukal. At saka ko naman siya tinikman ulit at para nakulangan nga ulit ako sa lasa kaya nga dinagdagan ko siya ng kaunti nga lang. Pagkatapos nga noon ay tinikman ko nga ulit siya at okay na nga kaya nga hinayaan ko nga siya dyan saglit para nga maluto pa nga siya. At dahil nga okay na nga yung ating lilot balatong or ginataang munggo, umpisa na nga natin itong ating maha blanca. At para nga umpisahan, ilalagay na nga natin dito sa lalagyan itong ating 1 can evaporated milk. At dahil nga sabi ng pogi ko talaga hindi nga daw kakasya dito kaya nga inilipat natin dito nga sa kawaling malaki. Dahil nga tama nga naman mukhang hindi nga kakasya yung maha natin kapag dito natin siya iluluto sa kasirola na to. Kaya nga humiram nga ako nitong malaking kawali para nga dito ko siya mailuto. Kaya nga ito na nga at isunod na nga natin itong ating 1 can condensed milk. Cowbell nga lang yung gamit ko dyan dahil nga siya ang pinakamura. Tapos proven and tested na nga namin to ni mama dahil nga masarap siya. Next naman natin itong ang ating 1 can Jolly Cream Corn. Sunod naman natin ay ito ang ating whole corn. Pagkatapos naman nun, isusunod naman natin itong ating asukal. At hindi ko na nga rin naipakita sa video pero nilagyan ko nga ito ng Coco Mama Fresh Gata. 400 ml nga ng Coco Mama Fresh Gata yung nilagay natin dito para nga sobrang malinamnam siya at masarap. Pagkatapos nun ay sininda na nga natin itong ating kalan para nga maluto na nga siya dyan at kumulo na. At habang inaantay nga natin kumulo yung mixture natin doon, eto nga gagawa na nga tayo ng pampalapot. So para sa ating slurry, maglalagay nga lang tayo dito ng cornstarch 200 grams. Bale, yung sukat nga ng 200 grams ay yung ganitong lagayan nga na sukatan. Ito nga sukatan na to ay hiniram ko pa nga sa atin ang pogi ko talaga. Dahil nga kailangan ko nga ng sukatan na to dahil kung wala ito, hindi ko alam kung mapaperfect ko nga ito. Dahil mind you, first time ko nga lang gumawa ng maha blanca. Sobrang kinakabahan nga ako dahil nga baka mapalpak ako sa first time na paggawa ko lalo't ibebenta ko pa nga ito at may mga pa-order nga ako. So pagkatapos ko nga ilagay yung ating 200 grams na cornstarch, kukuha nga lang tayo ng tubig para nga ilalagay natin dito
sa ating cornstarch. Pagkalagay nga ng tubig, eto nga halu-haluin na nga natin siya at syagaan nga lang dahil nga medyo matigas nga yung ating cornstarch. Kailangan nga na matunaw natin yung cornstarch para nga hindi siya magbuo-buo dun nga sa ating mixture. Ayan na nga, tapos na nga natin siyang haluin at wala na nga siyang mga buo-buo at matigas sa ilalim. Huwag nyo na nga masyadong alalahanin yung mga umaapaw na yellow dyan nga sa ating cornstarch mixture. Dahil nga whole corn nga lang yan, dahil nga ang ginamit ko na pangkuha nga ng tubig para nga dito sa ating cornstarch ang yung pinaglagyan nga ng ating whole corn. Tapos eto nga, tinikman ko nga lang itong mixture na ginawa natin kanina. Para nga malaman ko kung okay na nga ba yung lasa niya. Pag gagawa nga kayo neto, kailangan nga tikman nyo muna para nga alam ninyo kung tama na nga ba yung lasa niya o matabang pa. Nasa sa inyo naman yan dahil nga magkakaiba tayo ng panlasa sa matamis. Dahil nga nakulangan ako sa tamis, eto nga dinagdagan ko pa nga siya ng kaunting asukal. Ayan nga, kung mapapansin ninyo ay medyo kumukulo na nga siya, kaya nga maya-maya nga lang ilalagay na nga natin yung ginawa natin kanina na slurry. At dahil nga kumukulo na nga siya, eto na nga tinilagay na nga natin yung ating slurry mixture. At eto na nga, kailangan talaga natin ng mahabang pasensya dito at pagtsatsaga dahil nga kailangan tong halu-haluin. Dahil nga hindi mo to pwedeng iwan dahil nga baka mag-iba nga yung pagbubuo niya. Kaya nga dito na nga papasok yung 1 to sawang paghahalo natin. Nga sinasabi ko sa inyo, mabilis nga lang ito magtitigas. Dahil nga kapag kahulog nyo nga nung ating slurry mixture, saglit nga lang at talagang titigas na nga siya at magiging maha na nga. Kaya nga eto at panoorin ninyo kung gaano nga siya kabilis na mag-form into maha blanca. Dito nga ay naglagay nga si ang pogi ko talaga ng butter. Para nga mag-yellowish nga yung kulay niya at mag-shiny nga siya. Tapos dito nga ay talagang maha blanca na nga siya. Kaya nga eto na nga at okay na nga siya, kaya nga pinatay ko na nga tong kalan. At talaga nga namang super masaya ang first na to. Perfect. At dahil nga tapos na nga itong ating maha blanca, ito na nga at nagre-repack na nga kami. Dahil nga syempre, proud na proud ako sa sarili ko at excited na nga ako na ibenta ito. Sobrang satisfied nga ako dito sa itsura niya at sa lasa nga tapos niya. Ito nga, order nga ito sa akin si ate, kaya nga binigay ko na nga sa kanya dahil nga excited ako at proud na proud ako sa sarili ko. 35? 40? 35? Pwede nga natin. Wala kaming gano'n nun eh. 35? Pwede na. Ha? Pwede na. Depende sa lasa. Ay, masarap yan. Tikman nyo ngayon, dali. Gusto mo kita reaction natin po na? Gusto mo kita reaction yung... Hindi, oo, hindi. I-blur ko yung mukha ninyo. Kay tatay ko ito. Okay lang, masarap siya. Ano ba? Okay lang? Oo, masarap siya. Yung totoo ate po lang, ano ba naman sa atin po lang? Pwede na 35. Masarap? Masarap. Pwede na 35 po. So, ayun na nga. Dahil nga tapos na ang lahat, naligo na nga ako. Pagkatapos ko nga maligo, eto na nga at magre-repack na nga kami nitong lilot balatong or ginataang munggo dahil nga tapos na nga i-repack yung maha blanca natin. Syempre, sinamahan nga ako ng pogi ko talaga na mag-repack. Dahil nga tuwang-tuwa yan siya dahil nga may kwenta na naman ako. Hindi, tuwang-tuwa siya dahil nga dumidiskarte nga ako. At kahit papano nga ay umiikot nga yung pera niya. Hindi yung gagastos lang tapos wala nang babalik. Tapos eto nga fast forward nga pang ilang balik ko na nga ito nakukuha nga ng ibebenta ko. Hindi nga kasi ako makapag-video ng maayos habang nagbebenta dahil nga ito nga ang mga hawak ko na ibebenta ko nga. Ayan nga at paubos na nga at may mga order na nga itong mga hawak ko. Thank you Lord nga at mauubos na nga sila. Kanina pa ako nagdi-deliver. Pero ngayon lang ako nakapag-video kasi talagang, ayun, makulimlim na. So, di-deliver ako dito. Ano ko siya? Saan yun? Okay. Okay. Let's go. Kukunin niyo pa po? Hindi na po? Ay, bibili po kayo. Hindi po. Hilot po. Yes, business ba? Business. Thank you po. Ubus yung ulam ay luto na daan. Ubus na po eh. Last na po ito. May mga order na po. Sige po. Lilot po. Ayan na. Ayan na. Thank you. Maha.
Ay, nag-vlog siya. Yes. Wala, hindi mo ko sasama. Ayan na. Ay! Ah? Sige po. Thank you po. Ate? Tao po. Ayun lang muna sa ngayon. Thank you po sa mga bumili at nag-support sa akin sa mga pagtitinda ko. Sa susunod po ulit na pagbebenta ko. See you din sa next vlog. Ayun lang. So, sunod ulit. Bye!